Kinwari yun? Kinwari. Oo, grabe no? Kasi kawayan ang nakatanim, tingnan nyo. Opo. Hindi siya deep rooting. Dapat ang itanim natin dyan, yung mga itatanim natin ngayon ng mga seedlings, which are endemic dito sa area, native tree. No? Native trees ang kailangan. Ayan, makikita ninyo. Ito Yusek, landslide nga. Ng landslide talaga. Gawa ng paggawa ng daan na to. Ayan o. Same, diba? Kawayan, kaya nag-out talaga eh. Dapat doon lang sa baba ang kawayan. Sa mga tabi ng ilog. Halos ganyan ang yung situation sa maraming area. Ayan. Bumaba ang kawayan, no? Ayan, no? So, kailangan i-save natin yan. Palitan natin talaga. Guys, the view. Yan ang reason kaya maraming gustong tumira dito because of the view. Di ba? Yes. Pero hindi nila alam, mako-compromise itong ating protected area. Siyempre, yung iba may pera, mga kayang bumili, kayang makapag-usap kahit kanino. May mga lawyers sila, may mga alam silang paraan. Sunod na tayo dito kay Yusek. Mas malamig pala doon. Mas lang. Kaya lang, Okay, yung mga naka-register, please assemble na po doon sa may tarpaulin. We will have a short program po. Doon po sa may tarpaulin. Please observe social distancing po. Yung may mga basura, makilagay po sa plastic bag doon. May nalagay pong meron akong pambay dyan. Meron akong pambay doon. Pababa tayo papit. Kaya lang hindi nakakit doon sa sakyan namin. Naglakad-lakad pa mga. Tapos, in the middle, sumakay kami doon sa... Please assemble na po ito. We have a short program. Ay, Red! Good morning po! Ay, sir! Good morning po. Stay ka dyan. So, dito na lang kayo, sir. Start natin yan. Sige, sige. So, pwede na sir. Yeah, you start the program. Ito na po yung presenting. May butas na. Ayun, o. Ako, may dala pa naman kami yung pambutas. Sila po yung plastic. Tapos nalagay na sa mga. So, yan na. Ano lang po kayo? Ito, magandang na si Red Noli Tamar, yung director. Ano tawag sa regional environment executive director. And Nilo Tamoria is the enforcement bureau. So, siya yung laging kasama. Kasi parang in-assign ako initially for supervise yung enforcement. Yes, and protection. Enforcement and Okay, nasa na po kayo, baba na po dito. Tayo. Mayroon ng konti po. Mahaba pa po ng punto. Sinong mag-ano natin? Mag-uyan kayo.
orientation, message mo na kayo sa mga rin. Tapos sige. orientation na. Okay. Sige. Ganun muna. Tapos then orientation. Ano lang ha, social distancing ha. Baba po dito, yung naka-register na po. And then we have to start the program. Dito na, papali. Okay na. Pero ibigyan din niya po. Oriented naman din niya, basta please observe social distancing. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang makakaligtasang umaga. Literally, makakaligtasan talaga kasi we are in the middle of a watershed. Welcome po sa This is Marikina Watershed. Una sa lahat, gusto ko munang magbigay bugay sa aming Undersecretary for Enforcement, si Yusek Leonardo, sir. Magandang umaga po. At ang kanyang mga kasamahan from Central Office. Kasama sila Director Nino Tamoria ng Bureau of Enforcement. Siyempre yung mga kasama natin, mga taga-PNP dito sa Region 4. Maraming salamat po sa inyo. Mga Bureau of Fire Protection, Bucor, ito pong mga taga-Philippine Army, local government units, mga kasamahan ko sa DNR, magandang umaga po. Nature is very pleased sa ginagawa natin. Kasi narito po tayo, as you can see, rewild our nature, no? Then ultimately save ourselves. Ano po rin itong Marikina Watersheds, isa po ito sa mga watersheds, more than 2,000 watersheds sa buong Pilipinas. At yung condition po nito ay kagaya rin ng maraming watersheds sa buong Pilipinas. Wala na rin masyadong forest cover. Yan po ang problema na gustong masolusyonan ng aming mahal na sekretary. Kasi alam nyo, ang ating mga watersheds sa Pilipinas, 23% na lang ating forest cover, napakababa. Out of 30 million hectares, mga 7 million na lang ang may forest. Sabi ng mga dalubhasa, dapat daw at least 40% ng forest cover ng isang bansa para sa isang balance and healthful ecology na nakalagay sa konstitusyon. Yung atin, 23% na lang. So napakalaki na ating dapat habulin. Kaya po ito ating gagawin ngayon, parte ng ating National Greening Program na ibalik ang mga nawalang kagubatan. Kaya po nagpapasalamat kami sa inyong pakikisa at sana maging regular na parte ng ating buhay ito, magtanim tayo ng puno, hindi lang sa mga watersheds, kundi ka sa mga likod bahay natin at sa mga bakating spaces sa ating mga lugar. Dahil ito, hindi para sa atin, kundi sa ating mga generation na darating. Para sa kanila ito, lalong-lalo na ngayon, medyo mainit ang usapin ng climate change. Yung nangyari po na mga nakaraang bagyo, kung saan itong ating watershed ito, Marikina, River Basin Protected Landscape ay isa sa mga masyadong naapektuhan. Kasama na po yung Cagayan River Basin doon sa may Tuguegarao, Cagayan, and then of course yung Bicol River Basin, including Catanduanes doon sa Region 5, at saka nga po ito. That's why yung Build Back Better Task Force na pinuhunan ng ating mahal na kalihim para mapanumbalik natin ang sigla ng ating mga watersheds. Matagdagan natin ang ating forest dahil sabi nga nila, the forests are the lungs of the earth. Larong-lalo ngayon, panahon ng pandemya, kung mahina ang baga natin, hindi tayo tatagal. Kaya nga po, pagtulungan natin, pagalingin natin, pasiglahin natin ang ating lungs para maging mas maayos ang ating pamumuhay. Kasi marami pong bagay ang naka-touch base sa mga resources na kagaya nito. Without this, walang mayayari sa ating mga ginagawa araw-araw. Kaya maraming salamat po again sa inyong pakikisa on behalf of our Secretary, aming mga kasama sa DNR, dito po sa Region 4 Calabarzon. Maraming salamat po. At sana sabi ko nga kanina, maging regular na parte ng ating buhay ang pagtatanim ng mga puno. Maraming salamat po sa inyong lahat. Welcome. Salamat po. Kinikilala din natin ang participation po ng Masumi Foundation, Masumi Individual Foundation. Nasasabihin ko po kanina na this is part of the MOA na binigay sa Masumi na nangangalaga sa lugar na ito. So, nagpapasalamat din po kami sa Masumi Research. So, without so much ado, punta na po tayo sa ating director, ay Yusek and Leonardo. Magandang umaga po sa
ating lahat. Baliktad pala. Of course, I'd like to thank God, of course, for allowing us to gather here today to conduct ang initial namin na action for 2021. No? Nakita niyo ba yung lugar? Napakaganda, no? Yes, sir. Ito yung dahilan kaya kailangan natin protektahan ito kasi akala ng maraming tao pag nakakita sila ng napakagandang lugar, gusto nila kanila na. Maraming umaangkin, no? Kaya tayo nandito ngayon. Ito yung initial na paraan natin para protektahan ito, no? Protektahan natin itong gubat na ito. Bakit natin siya poprotektahan? Sabi nga ni Red Tony kanina, ito ay watershed, no? Water source. Pagka ito ay naubos ang mga puno sa taas, wala nang makakapture ng tubig para dumaloy sa baba. Pati yung lahat ng nakatira dito, lahat ng stakeholders ay apektado. Yung mga native, yung mga nakatira dito, pati yung mga nasa low-lying areas like Metro Manila na umaasa sa tubig na nagmumula dito. Ngayon kung makikita natin sa dinaanan natin, maraming mga landslide. So maraming mga na hindi nakaka-hold ng soil. Kaya maraming landslide, nag-erode. So ngayon, mag-introduce tayo ng mga native species. Yung endemic dito, yung indigenous trees. Yun ang itatanim natin para mga deep rooting. Ito ay tatanim natin hindi para pagdating ng araw ay i-harvest natin, no. Ito ay para nandito na siya, pababayaan natin ito na mag-isa. Walang tao dapat dito kasi ito ay wildlife protected area. Kailangan pabayaan lang natin siya na mag-regenerate siyang mag-isa. Kailangan walang human activity. So, meron tayong mga police na nandito, mga army na inassign namin na magbantay dito. So, ang gagawin nila, walang papapasukin dito sa area na itong protected area na ito. Ngayon, nagpapasalamat kami at hindi ko akalain ganito karami, no? Unang-una, ang pinapasalamatan ko ay si DG Bantag, no? Being the highest mammal siguro sa atin dito, no? Nandito siya. Director General Bantag of Bucor, no? Meron pa bang higher na Director General? Of course, Red Noni, no? Nandito, Red Noni Tamayo. Yung mga army troopers natin, maraming salamat sa inyo, ha? At saka yung mga Special Action Force and PNP local ng Region 4A, maraming salamat sa pagdating ninyo. Yung aming mga kaklase sa Kagapay Class 96, nandito po sila. Yung iba naglalakad pa. Yung misis ko parating pa. Naiwan ko, ako sumakay ako ng 6 by. Ako, magagalit sa akin yung mamaya. But anyway, tuturuan tayo kung paano magtanim. Okay? They will orient us, ano? Sino mag-orient sa atin? Para mag-start na tayo. So, tingin lang kayo doon sa ito. So, ito po. Palobo. Kasi taga rito talaga yan. Okay, good. Ginagawang pinball na bowling. Yan. Matibay yan. Matibay. Kaya lang, huwag na natin gawin pinball ng bowling. Huwag natin iba putol. Bali ngayon po, tayo po ay magtatanim ng 1,000 seedlings. 500 po ang fruit trees, then 500 po ang indigenous. Ang mga indigenous po natin dito ay Banabar, Kalobo, Nara, saka Pitahog. Bali ngayon po ang tatanim natin dito ay bali ganito lang po, doon sa mga naka-prepare nating area may mga butas na po. Nandun na rin po yung mga seedlings. Ang gagawin po natin, kukunin natin tong seedlings, compress po muna natin yung plastic para hindi para intakin lupa niya.
Then saka natin tatanggalin yung lupa ay yung plastic. Lalagay natin sa butas. Baka natin yung lupa. Tapos yung lupa, i-compress natin ng paa para intact yung lupa niya, hindi basta matutumba yung seedlings natin. Tapos yung plastic, ipunin natin, dadalahin para hindi maging kalat dun sa area. Tapos mag-iingat lang po, medyo steep yung area natin. Okay, yun lang ho ang simpleng pagtatanim. So, proceed na ho tayo. May mga ready na ho dyan. Itatanim nyo na lang, may mga butas na ho sila. So yung sinabi ho, importante dito yung yung mga plastic, kung pwede, walang naiiwang plastic, yung plastic. Okay, may mag-iikot ho kami na may dalang black bag, doon mo ilalagay yung ito, dito natin ilalagay yung mga plastic, para ho walang kalat, okay, so pwede na ho tayong magsimula. Ito ho yung tree planting site. Punta na lang po kayo sa baba. Tapat-tapat na lang po. Tapat-tapat na lang, ha? Oo, tapat-tapat po yan. Okay, pwede na, tapat-tapat na natin sa mga sir, dito. You can proceed sa mga respective butas na po ninyo. Sa ceremonial planting po, maybe ask Yusek, Ricardo, si General Bantag, and si Director Tamoria for the ceremonial planting. Hindi ako nakinig eh. Bigyan po natin sila. Please observe social distancing. Dahil Director Tamoria, ang isang bantag. Kay Yusek Bantag. Sir, yan ang lipote. Please observe social distancing po. Balobo. This is po yan. Okay. May mag-iikat na kaming kasama dyan. Medyo lang. Plastic bag. I-press nyo lang po yung... Ipunin po nila para wala tayong maiiwan na plastic. Dapat to, buo yung... Okay. Okay, tatanim ko na Oh, sige po. Okay. Balobo. Kasi nyo po yung plastic. Ang aming red. Yan. Yusek Bantag. So, Balubo, this is an indigenous Yan ang ginagamit na pinball ng bowling. pinball. Para malaman nyo. Bowling ibay pala na puno dito. Yan, magandang puno niyan. Hindi mo ginagamit sa agrix to. Maganda ito para Pwede na kayo pumunta sa akin. Oo. balik natin. Ay, mali. Abot mo pa ito. Abuto ko rin yun, boss. Gawin na rin para yung plastic bag po ninyo. Ilan, durog-durog. Mga taga Pedro po. Mekot po kayo. Para yung mga plastic bag, wala tayong maiiwan. Dapat lagyan na natin ng konting tubig siguro ito. Oo, Sir, bali magpapasunod na kami ng mga tao namin para... pengin konting tubig. Dari, kasi para siguradong tumubo to. Ako nagtanim nito eh. Yan. Okay. Lagyan na natin para sure, ano? Okay, thank you very much. May mga butas na po yan. May mga siblings na po. Tapos, babalikan natin to after mga ilang buwan. Awan siya na si Sir. Wow! Okay. So, isa-isa nang tinatanim ngayon yung mga seedlings dito. Kasama yung PNP and mga taga Bucor nandito rin. Ito, tingnan natin dito sa kabila. Ayan, si Sir nakapagtanim na siya dito ng isang puno. So may mga naka-ready na ng mga
butas dito para itatanim na lang yung mga seedlings. Medyo ingat tayo sa paglalakad kasi baka mapakan natin yung ano, yung mga naitanim na rito.